Kararating lang ngayon ang ating bida sa subdivision kung saan nakatayo ang kanilang bahay. Naisip ni Fang Ping na sa wakas nga raw ay nakauwi na rin siya. May bigla na lang tumawag sa pangalan ng ating bida. Paglingon niya ay doon niya nakita ang kanyang nakababatang kapatid na si Fang Yuna. Naisip ni Fang Ping na hindi nga raw niya sinabi sa kanyang pamilya ang kanyang pag-uwi, pero agad nga raw siyang sinalubong ng kapatid niyang ito. Kahit nga raw hindi nito alam kung kailan siya uuwi ay araw-araw pala siya nitong hinihintay. Lumapit ang ating bida para yakapin ang kanyang kapatid. Pero agad na iniwasan ni Fang Yuna ang tangkanyang pagyakap. Tinanong ni Fang Yuna ang kanyang kuya kung bakit daw ito umuwi ngayong hapon. Sumagot si Fang Ping na masyado raw matao tuwing umaga kaya nagpasya na lang daw siya na umuwi ng hapon. Sinabihan ni Fang Yuna ang kanyang kuya nang dapat nga raw ay tumawag muna ito sa kanila. Sinabi niya rin na pumasok na nga raw agad sila sa loob ng kanilang bahay. Kinabahan si Fang Yuna noong may 3 bata ang tumawag sa kanya ng big sister. Sinabi ng mga batang ito na kailangan na nga raw nilang turuan ng leksyon ang mga taga-ibang eskwelahan dahil inaagaw raw ng mga ito ang teritoryo ng kanilang Yuna Pink Club. Napansin din nila na may kasamang lalaki ang kanilang big sister. Dapat nga raw ay malakas na agad ang kinuha nitong lalaki dahil mukhang mahina nga raw ang nahanap nito. Sinabihan ni Fang Yuna ang kanyang mga kaklase na huminto na raw ang mga ito sa pagsasalita. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang kapatid kung ano raw itong mga narinig niya na Big Sister at Yuna Pink Club. Ano nga raw ang eksaktong nangyari noong 2 buwan na nawala siya doon. Hindi raw pala siya nito hinihintay dahil ang hinihintay raw pala nito ay ang mga kagrupo nitong bata na makakasama nito sa pakikipag-agawan ng teritoryo. Tinanong ni Fang Yuna kung papaniwalaan ba raw siya ng kanyang kuya kapag sinabi niya na mali lang ang pagkakaintindi nito. Hinila ni Fang Ping ang kanyang kapatid at sinabi niya na sa loob na raw ng bahay nila ito pag-usapan. Napansin ni Liu Yin ang pagbubukas ng kanilang pinto. Tinanong niya si Fang Ping kung bakit hindi raw nito sinabi sa kanila na uuwi pala ito. Sinabihan ng ating bida ang kanyang kapatid na magpaliwanag daw ito sa kanilang ina. Tinanong ni Fang Yuna kung ano naman daw ang kanyang sasabihin. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang kapatid na nagagawa ng araw nitong gumawa ng grupo na parang mga gangster. Nadulas din ang ating bida at tinanong ang kanyang kapatid kung bakit daw Yuna Pink Club ang pangalan ng grupo nito imbis na Ping Yuna Club gayong mas matanda siya dito. Sinabihan niya si Fang Yuna na huminto na raw agad ito sa mga pinaggagawa nito. Nagsalita si Liu Yin at sinabi na dapat nga raw talagang mabigyan ng leksyon si Fang Yuna. Napakabata pa nga raw nito pero pilit pa rin itong nagtatayo ng isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada kasama ang ilan sa kanyang mga kaklase. Lagi nga raw ang mga itong napapaaway sa pakikipag-agawan ng pwesto kaya nakarating na rin daw ito sa kanilang mga teacher at sa kanilang school. Nangatwiran si Fang Yuna na ibinente niya lang naman daw ang ilan sa mga kagamitan ng kanyang kuya, hindi na nga raw siya nito kailangang pisilin pa ng matagal. Hindi na rin naman daw ito ginagamit ni Fang Ping at aksaya lang daw ito sa espasyo ng kanilang bahay. Tinanong ng ating bida ang kanyang kapatid kung alin daw sa mga gamit niya ang pinagbili nito. Kinabahan si Fang Yuna at sumagot na hindi naman daw ganoong karami. Pero sinabi ng kanilang ina na bukod daw sa 2 set ng damit ni Fang Ping ay wala na raw iba pang natira. Nagalit ang ating bida noong makita niya na wala ng kalaman-laman ang loob ng kanyang kwarto. Habang pinaparusahan si Fang Yuna ay ipinaliwanag nito na marami na nga raw ang naghahangad na makabili ng gamit ng kanyang kuya simula nang maging isa itong martial artist. Ayaw niya lang naman daw sayangin ang oportunidad na kumita ng pera ang kanilang pamilya. Nagsimula na silang kumain ng hapunan matapos maparusahan ang pasaway na si Fang Yuna. Tinanong ni Fang Mingrong ang kanyang asawa kung ano raw ang nangyari sa bunso nilang anak. Sumagot naman si Liu Yin na ito rin naman daw ang may kasalanan kung bakit ito nasaktan. Matapos kumain ay sunod naman na nagkwentuhan ang buong mag-anak. Natutuwa ang ating bida habang kasama ang kanyang pamilya. Sa gitna ng kanilang kwentuhan ay naalala niya ang kanyang mga naging pakikipaglaban. Naisip ni Fang Ping na mabuti na nga lang daw at buhay pa rin siya hanggang ngayon. Kinabukasan ay dumalaw ang ating bida sa pinagtatrabahuhan ng kanyang ama para sabay nilang kainin ang pagkain na inihanda ng kanyang ina. Kasunod noon ay sumama naman siya sa kanyang ina at kapatid para mamili ng mga iba't ibang klase ng pagkain. Sinimulan na rin niyang turuan ng pagsasanay ang kanyang kapatid para may iba naman itong mapagkaabalahan.
Tinanong ni Fang Yuna ang kanyang kuya kung bakit aalis na raw agad ito. Sinabihan naman ni Fang Ping ang kanyang kapatid kung bakit na naman daw ito umiiyak, makakabalik pa rin naman daw ulit siya doon. Sinabi ni Fang Yuna na natatakot nga raw siya na baka mabuli lang ang kanyang kuya sa pinapasukan nitong unibersidad. Sumagot naman ang ating bida at sinabihan ang kanyang kapatid na wag daw itong mag-alala dahil wala raw may kaya namang bully sa kanya. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang kapatid na umatras na raw ito dahil malapit na raw umalis ang kanyang sinasakyang tren. Ipinagbilin niya rin dito na alagaan daw nito ang kanilang ama at ina. Lumalaki ng araw ito kaya dapat daw ay nagiging mature na rin ito. Sumagot si Fang Yuna na susundin niya raw ang payo ng kanyang kuya. Nagsimula nang umandar ang sinasakyang tren ng ating bida. Humabol si Fang Yuna para muling magpaalam sa kanyang kuya. Naisip ni Fang Ping na maswerte nga raw siya at mayroon siyang kapatid na gaya ni Fang Yuna. Napangiti si Fang Yuna noong makalayo na ang sinasakyang tren ng kanyang kuya. Bigla niyang tinawagan ang kanyang mga kaklase at sinabi na magpunta na nga raw agad ang mga ito sa kanilang bahay. Marami na nga raw ulit bagay ang naiwan ng kanyang kuya, kaya may pagkakataon na raw ulit sila para kumita ng pera. Pagkarating ni Fang Ping ay agad itong nagtungo sa Magic University Logistic Department. Nagpunta siya doon para magpapalit sa trading center ng kanilang universidad. Naisip ng ating bida na malaki-laki na rin daw ang nagagamit niya sa wealth value ng kanyang system at sa hawak niyang pera. Oras na nga raw para magpapalit siya ng mga pills na kanyang maibibenta. Sinabi ni Teacher Lee na naroon na naman daw pala si Fang Ping. Binanggit niya rin na mukhang napakinabangan nga raw ng ating bida ang sapatos na ipinagawa nito. Nabawi nga raw agad nito ang mga nagamit nitong academic points nang dahil sa 4 na rank 1 vitality pills na natanggap nito. Naisip ni Fang Ping na hindi niya raw inasahan na maging ang teacher ng kanilang exchange counter ay alam rin ang mga nangyari sa kanyang natapos na laban. Sinabi ng ating bida kay Teacher Lee na naroon daw siya para magpapalit ng ilang ordinary vitality pills. Tinanong ni Teacher Lee kung sapat na ba raw dito ang 3, pero sinabi ni Fang Ping na 67 raw ang kanyang ipapapalit. Sinabihan ni Teacher Lee ang ating bida na mukhang balak nga raw nitong ipagbenta sa iba ang mga papapalitan nitong vitality pills. Marahil nga raw ay hindi ito ipinagbabawal ng kanilang universidad, pero kapag nahuli raw ito na nagbebenta ng malakihang transaction ay maaari itong mapagmulta ng malaking halaga ng pera. Sinabi ni Fang Ping na ibig sabihin daw pala noon ay wala naman palang problema kapag maliitan lang ang gagawing transaction. Hindi na ito kinwestiyon pa ni Teacher Lee, sinabi niya na lang na nagkakahalaga nga raw ng 201 academic points ang 67 ordinary vitality pills kaya isang academic points na lang daw ang matitira sa ating bida. Isa na nga raw ngayong rank 1 martial artist si Fang Ping at hindi na rin ito magagamit ang mga ordinary vitality pills para sa kanyang cultivation. Tinanong ni Teacher Lee ang ating bida kung sigurado na ba raw talaga ito na ganoon ngang vitality pills ang gusto nitong ipapalit. Sumagot ng oo si Fang Ping at agad na iniabot ang kanyang martial arts pass, sinabi niya na ikaltas na nga raw nito sa kanyang academic points ang halaga ng mga pills na kanyang ipapapalit. Nadagdagan ang wealth value ng ating bida noong matanggap na nito ang 67 ordinary vitality pills. Pagkarating niya sa kanyang dormitoryo ay agad niyang tinawagan si Manager Lee. Nagulat si Manager Lee noong sabihin ni Fang Ping na may hawak daw siya ngayon na 70 ordinary vitality pills na maaari nilang maibenta. Pinaliwanag ni Lee Chengs na hindi pa raw sila maaaring magbenta ng ganoong karaming pills. Hindi pa raw sila ganoong kalaki kaya magkakaroon daw sila ng problema kapag nahuli sila ng inspecting department. Sinabi ni Fang Ping na alam niya naman daw ito, pero baka nga raw maaari nilang gamitin ulit ang paraan na ginamit nila noon. Pinaliwanag ni Lee Chengs na kakaunti lang daw noon ang kanilang pills kaya wala pang problema ang mga malalaking kumpanya sa sikreto nilang pagbebenta. Madali nga raw silang mapapansin kapag nagbenta sila ng maramihan lalo na't iisa pa lang ang martial artist sa kanilang kumpanya. Sinabi ni Fang Ping na naiintindihan na raw niya ito, susubukan na nga lang daw niyang maghanap ng ibang paraan. Marami pong salamat sa patuloy na panunood sa ating channel na Otakong Pinoy Recap. Pa-like and follow na rin po ng ating Facebook page para sa mga paparating nating update. Tinanong ni Fu Changding kung talaga bang ibinebenta ng ating bida ang lahat ng dala nitong pills, ilan pa nga raw sa mga ito ay mga rank 1 pills.
Nagtanong din si Fu Changding kung nangangailangan na ba raw talaga ng pera ang mga kapamilya nito. Sumagot na lang ng oo si Fang Ping para hindi na ito magtanong pa. Sinabi ni Fu Changding na maraming araw ang nangangailangan ngayon ng mga vitality pills. Mas gusto nga raw ng iba na bumili sa mga private sellers dahil nasa 60 o 70% lang ng orihinal na presyo nila ito maaaring mabili. Nagreklamo si Fang Ping ng napakababa naman daw ng 60 at 70%. Bukod daw sa dala niyang 70 ordinary vitality pills ay mayroon rin daw siyang 11 rank 1 pills, ang suma total nga raw nito sa merkado ay 10.3 million yuan. Naisip ng ating bida na ang kabuoang wealth value nga raw sa kanyang system ng kanyang mga pills ay 7.1 million, kaya kailangan niya nga raw itong maibenta ng mahigit sa 7.1 million para magkaroon pa siya ng dagdag na kita. Sinabi ni Fu Changding na susubukan niya raw tawagan ang kanyang ama para tanungin kung bibilhin nito ang mga pills ni Fang Ping. Siguro naman daw ay hindi nito tatanggihan ang ganoon karaming vitality pills. Sinabi ni Fu Changding na balak nga raw bilhin ng kanyang ama ang lahat ng mga pills sa halagang 9 million yuan, tinanong niya ang ating bida kung payag ba raw ito. Naisip ni Fang Ping na halos 10% nga lang daw ang ibinaba nito kumpara sa presyo ng merkado, mas malaki pa nga raw ito kaysa sa kanyang inaasahan. Walang pag-aatubili na tinanggap ng ating bida ang offer na ibinigay ng ama ni Fu Changding. Pinadala na sa account ni Fang Ping ang bayad sa mga ibinente niyang vitality pills. Noong matanggap niya ang pera ay agad na muling nadagdagan ng malaki ang wealth value ng kanyang system. Nagtataka ang mga freshmen kung bakit bigla na lang silang pinatawag sa Practical Combat Training Building gayong wala naman silang pasok ngayong araw. Sinabi ni Yang Xiaoman na nagkaroon na raw siya ng eye bags nang dahil sa hindi siya masyadong nakakapagpahinga habang isinasagawa niya ang kanyang cultivation. Inakala nga raw niya na ngayong araw na siya makakapagpahinga ng maayos. Sinabi naman ni Chen Yangxi na marahil daw ay may importanteng sasabihin ang kanilang mga teaching advisors kaya bigla sila ng mga itong pinatawag. Sinabihan ni Fang Ping si Yang Xiaoman na ihinto na raw nito ang pagtingin sa salamin dahil natama raw sa kanyang mata ang refleksyon nito. Hindi na rin naman daw mawawala ang eye bags nito kahit gaano pa ito katagal tumingin sa salamin. Tawang-tawa si Fu Changding sa ginawang pang-aasar ng ating bida. Pinayuhan naman ni Chen Yangxi si Yang Xiaoman na wag raw itong magalit dahil hindi rin daw maganda sa kanilang balat ang lagi silang nagagalit. Isa-isa nang dumating sa loob ng Practical Combat Training Building ang mga hinihintay nilang teaching advisor. Sinabi ni Tang Feng na ipinatawag raw nila ang mga ito dahil magsasagawa raw sila ng special training class. Napaisip ang ating bida kung para saan daw kaya ang training class na ito. Binanggit din ni Tang Feng na bukod daw sa kanya ay kabilang din sina Teaching Advisor Lu Fengguo, Teaching Advisor Luo Yixuan, Teaching Advisor Xu Jianzhou at Teaching Advisor Zhou Shiping sa mga magtuturo sa bubuuin nilang special training class. Sinabi niya rin na kung minsan ay dadaan rin daw doon ang kanilang din para magsagawa rin ng pagtuturo. Natuwa ang lahat noong malaman nila na magkakaroon sila ng pagkakataon na maturuan ng isang Grandmaster. Mas mabilis nga raw silang makakapag-breakthrough kapag sinundan nila ang mga ituturo nito. Tinanong ni Fu Changding si Advisor Tang Feng kung bakit daw bigla na lang bumuo ng special training class ang kanilang universidad na maging ang kanilang din ay isa rin sa mga magtuturo. Sinabi ni Tang Feng na magandang araw ang katanungan ni Fu Changding. Doon na niya ipinaliwanag na sa pagtatapos daw ng taon ay may gaganapin na isang freshman championship na kinabibilangan ng lahat ng martial arts school ng kanilang bansa. Nakasalalay nga raw sa patimpalak na ito ang pangalan ng kanilang universidad, at kahit anong araw ang mangyari ay kailangan nilang manalo. Nag-alala ang karamihan sa mga estudyante sa posibilidad na makalaban nila ang mga taga-Capital City Martial Arts University. Ang mga ito nga raw ang numero 1 martial arts university at balita raw nila ay mababangis din ang mga ito kung makipaglaban. Nainis si Tang Feng sa kanyang mga narinig. Sinabihan niya ang mga freshmen ng bakit daw natatakot na agad ang mga ito gayong kakatungtong pa lang nila sa mundo ng martial arts. Ang mga ito nga raw ang kinabukasan ng kanilang Magic University, at lahat daw ng mga freshmen na naroon ay mga mahuhusay na martial artist na masusing pinili ng kanilang universidad. Sinabi ni Tang Feng na makakatanggap daw ng 10 academic points ang lahat ng sasali sa isasagawa nilang special training class. May karagdagan rin daw na reward ang mga estudyante na kanilang mapipili para magrepresenta ng kanilang universidad.
Naisip ni Fang Ping na kahit hindi nga raw pala siya mapili ay makakakuha pa rin siya ng libreng 10 academic points. Marahil daw ay maliit lang ito pero maaari niya pa rin daw itong ipagpapalit ng mga pills. Sinabi ni Tang Feng na pipili raw sila ng magiging class representative. Ito nga raw ang tutulong sa mga teaching advisors para sabihin sa mga estudyante kung kailan ulit ang klase at kung ano ang mga kailangan nilang gawin. Hindi raw libre ang tungkulin nito dahil makakatanggap rin daw ito ng dagdag na 10 academic points. Nagreklamo si Fang Ping at sinabi na napakakuripot naman daw ng mga ito. Sino nga raw ang papayag na maging utusan sa ganoong kaliit na academic points? Sinabi ni Lu Fengro na wag daw itong isipin ng ating bida na isang mahirap na trabaho. Kailangan nga raw nito ng sapat na lakas para ito ang makakuha ng posisyon na pagiging class representative. Lalabanan nga lang daw nito ang ilan nitong mga kaklase hanggang sa magdesisyon na silang sumuko. At kapag ito na raw ang class representative ay maaari na raw nitong iutos sa iba ang mga gagawin nitong trabaho. Nainis si Tang Feng dahil hindi nga raw nararapat na sabihin ng isang teaching advisor ang paraan na iminungkahi ni Lu Fengro. Nangatwiran si Lu Fengro na nagsasabi lang naman daw siya ng katotohanan, kailangan na raw ng mga ito ng motibasyon para tanggapin ng mga ito ang ibibigay nilang posisyon. Binanggit niya rin na malamang nga raw ay magkakaiba ang magiging progreso ng paglakas ng mga ito, kaya kailangan rin daw nilang gumawa ng ilang pagbabago. Sinabi ni Lu Fengro na kada kalahating buwan daw ay paglalabanan ulit ng mga ito ang posisyon na pagiging class representative, at ang lalabas nga raw na panalo ay makakatanggap lagi ng 10 academic points. Sumenyas si Lu Fengro sa ating bida bago nito tinanong sa lahat kung ano raw ang palagay ng mga ito sa kanyang suhestyon. Naisip ni Fang Ping na mukhang tinutulungan nga raw siya ng kanyang teaching advisor na makakuha ng dagdag na benepisyo kung sakaling siya ang manalo. Naisip din ng ating bida na may 3 buwan pa raw bago maganap ang national championship. Ibig sabihin daw noon ay 6 na beses pa silang maglalaban sa pagiging class representative. Maaari raw siyang makakuha ng 60 academic points, at hindi na lang daw ito ngayon maliit na halaga. Sinabihan ni Tang Feng si Advisor Lu na hindi raw nito maaaring basta baguhin na lang ang kanilang patakaran. Maging si Advisor Joe ay tutol din sa ginawa ni Advisor Lu. Tinanong ni Lu Fengro kung masama ba raw na bigyan nila ang mga ito ng motibasyon para mas lalo ng mga itong pagbutihan. Tanungin na nga lang daw nila ang mga freshmen kung ano ang opinyon ng mga ito. Napansin ni Tang Feng ang malaking pagbabago sa reaksyon ng mga estudyante, ngayon nga raw ay ginaganahan na silang lahat. Tinanggap na ni Tang Feng ang binigay na suhestyon ni Lu Fengro. Babanggitin na sana niya ang paraan ng kanilang pagpili pero sinabihan siya ni Lu Fengro na wag na raw itong mag-aksaya pa ng oras. Tinawag ni Lu Fengro ang mga pangalan ni Fang Ping, Zhao Lei at Yang Xiaoman. Sinabi niya na ang 3 itong araw ang mga maglalaban sa posisyon na pagiging class representative. Tinanong niya ang lahat ng mga freshmen kung may reklamo ba raw ang mga ito sa mga tinawag niyang pangalan. Wala namang tumutol sa mga estudyante dahil nasaksihan nilang lahat ng taglay na kakayahan ni Fang Ping, Zhao Lei at Yang Xiaoman. Sinabi ni Lu Fengro na mukhang wala na nga raw magrereklamo, kaya ang 3 ito na raw ang kanilang paglalabanin. May sasabihin pa sana si Tang Feng pero inunahan na ulit siya ni Lu Fengro. Sinabi na nito sa mga estudyante na ang mananalo raw sa 3 ay ang magiging class representative ng kanilang special training class. Ang mga matatalo naman daw ay kailangang gawin ng libre ang mga ipapagawa ng mananalo. Naisip ni Fang Ping na napakataas na nga raw ngayon ng tensyon, mukhang tutol rin daw ang ilang teaching advisor sa kinahantungan ng desisyon. Naisip din ng ating bida na mukhang ayaw nga raw talaga sa kanya ni Advisor Tang, pero gagawin niya nga raw ang lahat para siya ang makakuha ng mga reward na academic points.